This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid. Welcome muli sa ating podcast, kung saan sabay-sabay tayong lumago sa pananampalataya at sa paglalakad kasama ang ating Panginoon. Sa ating tema ngayon, maganda yung pag-usapan natin mga kapatid. Ito yung lumakad sa liwanag ng Diyos. Mga kapatid, napakalinaw ng mensahe. Kung pipiliin nating lumakad sa liwanag ng Diyos, hindi lang tayo nagiging malinis mula sa kasalanan natin, kundi nagkakaroon din tayo ng tunay na pagkakaisa bilang magkakapatid kay Kristo. Kasi masasabi natin na iba't iba man yung pinanggalingan natin, pamilya, mga karanasan sa buhay, pag tayo nagiging isa na lumalakad patungo kay Kristo, nagiging magkakaisa tayo. Nagkakaroon tayo ng unity. Napakaganda kasi ng unity sa isang pamilya, di po ba? Sa komunidad and sa ating sarili. Kasi pag tayo naging positibo sa buhay, naging positibo din yung lahat. Nagiging maganda yung takbo ng ating araw. Ang liwanag ng Diyos ay kabaliktaran ng dilim ng kasalanan. Ang paglakad sa liwanag ay nangangahulugang pagiging tapat, bukas, at masunurin sa kalooban ng Panginoon. Ngunit aminin natin, hindi laging madali. Minsan mas madali ang pumili ng kasalanan dahil sa tukso at kahinaan ng laman. Pero kapag pinili natin ang liwanag, may kapayapaan na hindi may bibigay ng mundo. Tama po mga kapatid. Minsan, di ba, real talk, mas madaling piliin yung kasalanan eh. Pero mahirap piliin yung tama. Pero ang gandahan lang, pag pinipili natin yung tama, yung magiging result nito ay maganda. Kasi walang pagpili ng mali na yung result niya ay maganda. Lahat nun hindi maganda. Tulad ng pagnanakaw, pagpatay, paggawa ng hindi maganda, tulad ng halimbawa nakaw, yung pakikiapid, yung pag-away sa kapwa, yung pagtingin sa kanila na nagsiselos tayo, yung pagiging envious natin, kung anong meron sa kapwa natin, na nafe-feel natin na dapat meron ako niyan. Lahat ng mga ganun hindi nakakatulong sa atin. Pero, pag ginagawa natin yung tama, naging positibo tayo, nagkakaroon tayo ng liwanag na kung saan tumutulong sa atin na magbigay ng kapayapaan. Sa ating panahon ngayon, ang paglalakad sa liwanag ay nakikita sa simpleng paraan. Pagiging tapat sa trabaho, pag-ibig sa pamilya, paglingkod sa kapwa, at higit sa lahat, pagiging matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng ating pagsubok na hinaharap. Mga kapatid, dumating din ako sa punto ng buhay na parang gusto ko nang sumuko. Ang bigat ng problema at kasalanan ay parang kadiliman na bumabalot sa akin. Pero nang nagsimula akong seryosohin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, yung talagang dinidibdib mo yung pagbabasa at yung panalangin ng mas madalas, mataimtim, hindi lang yung nanalangin ako dahil kailangan, nanalangin ako dahil gusto ko, dahil partito ng buhay ko. Unti-unting lumiwanag ang landas ko. Nakita ko na si Jesus mismo ang aking gabay. Totoo ang sinabi sa Awit chapter 119 verse 105. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya kapatid, kung ikaw ay nasa dilim ngayon, bumalik ka sa liwanag ng Diyos. Huwag matakot dahil si Kristo ang ating ilaw. Siya ang gagabay, maglilinis at magbibigay ng bagong simula. Alam niyo, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang basta naniniwala, kundi lumalakad sa liwanag araw-araw. Kaya't piliin natin ang liwanag, ang pag-ibig, katotohanan, at kabanalan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo.
Nga kapatid, ngayong araw ng Tuesday, araw na kung saan babalik ng klase kasi kahapon walang pasok, no, sa mga nagtatrabaho sa being employed sa gobyerno. Ngayon may pasok na, no, tapos na yung holiday. At doon nakikita magiging busy na kasi maraming dumarating na mga task, yung mga task na hindi nagawa last week. And napatunayan ko na pag mag-focus tayo sa mga ganong bagay, unti-unti nating nakakalimutan yung mga importanteng bagay. Yung mangyayari nun, parang matatabunan tayo ng mga responsibilidad, mga trabaho, and hindi natin namamalayan, the next day ganun pa rin yung mangyayari. Hindi natin namamalayan, sunod-sunod na hanggang makita natin mabigat na yung load natin sa likod. Dahil yun yung desire ng puso natin, yun yung gusto natin gawin matapos yung trabaho. Walang katapusan po yung trabaho. Pero pag iniisip natin, paano kaya ako lalakad sa liwanag ni Kristo? Paano kaya ako magiging mahinahon sa ginagawa ko? Paano kaya ako magiging relax? Yun. Sinisip natin yung mga bagay na paano pagaanin yung trabaho, paano na hindi tayo namumroblema sa trabaho or nabibigatan sa trabaho. Yun yung ginagawa natin at nagbabago yung ating perception sa buhay. Yun. So ito yung natutunan ko ng araw na ito kasi kahapon sabi ko marami akong gagawin, no? Pero ginawa ko siya, sabi ko kung hindi ko to sisimulan, walang mangyayari. So kanang umaga talagang ginawa ko na matapos para bukas review na lang sa mga natrabaho ko ngayon, tapos okay na, balik na ako on track, hindi na ako mahihirapan. At nasa isip ko, ano yung mahalagang bagay na gagawin? Sabi ko pag uwi ko, gagawa ako ng Come Follow Me. Ayun. Tapos ako gagawa ng Come Follow Me, magpapahinga ako konti, tapos part-time job, tapos noon, pag maganda yung panahon, mag-walking kami ng kaibigan ko. Yung kahapon nag-walking kami ng kaibigan ko, no, ng Elders Quorum President. Napaganda, medyo makulimlim, pero still pa rin kami, nagpursige. Yun yung tinatawag nating determinasyon. Tulad ng paglalakad, no, sa daan ni Kristo. Pag sinabi nating determinasyon, yung parang kahit na umulan, yun yung tema namin Tulad ngayon, maambon tapos makulimlim yung panahon. But sabi ko, basta hindi lang siya ganun kalala mamaya, at 5 o'clock, lalabas kami at mag-jogging or mag-walking. Yung determinasyon kasi sa paglakad ng liwanag, kahit na anong yung mga pagsubok na dumaan sa atin, still, buo yung pasya natin na gagawin natin yung tama. Lalakad tayo sa liwanag. No, yun yung para sa akin, yun yung magandang halimbawa. Kasi sa mundong ito, wala namang perfectong tao. Lahat tayo may mga pagsubok na dinadaanan, di po ba? Gusto natin ng biyaya araw-araw. And natutunan ko pala sa buhay na kung ano yung desire natin, yung pagnanais ng puso natin, yun yung nangyayari. Halimbawa, pagising mo, pag negative ka na, buong araw magiging negative na yun. Pero pag gising mo, positibo ka sa buhay, parang iniisip mo, I want to invite yung positive things sa buhay ko. Gusto kong pag-isipan yung mga magandang bagay. Kahit na gaano bigat yung trabaho, still nagkakaroon pa rin tayo ng sa puso, yung parang magaan yung puso natin. Kasi doon tayo tumutuon sa mga magandang bagay, sa mga ma-inspire tayo. Para sa akin, after noon, iniisip ko, pag may naisip akong masama, talang tinatanggal ko sa isip ko. Halimbawa, ay maraming trabaho, ito yung mga ginagawa. Tinatanggal ko yun. Nilalagyan ko siya ng mga positive things. Like for example, excited ako mamayang hapon, gagawa ako ng Come Follow Me. Ayun. Parang yun yung blessing sa akin. Kinakount ko yung blessing. Excited ako kasi matatapos ko yung trabaho ko. Excited ako kasi paano ba? Kasi mahal ako ng Diyos. Excited ako kasi makapaglikod ako sa Kanya. Ayun. Excited ako kasi makapag-walking kami mamaya. Yun yung mga simpleng bagay na ginagawa natin. Yun yung i-invite natin. Kasi naniniwala ako mga kapatid na hindi naman komplikado yung buhay. Yung iba nga, excited sila sa pagtatanim. Di ba? Kung isipin natin, anong mapupulot mo sa pagtatanim? Kasi hindi naman lalaki yung pera mo pag magtanim ka. Pero pag positibo ka, magtatanim ka kasi libangan mo to. Doon tayo nagiging masaya. Yung parang nagpo-focus tayo ngayon sa mga bagay na tumutulong sa atin na maging masaya. Ito yung halimbawa ng lumalakad sa liwanag ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na maging masaya tayo. Tulad nga dyan sa pictures, kung makita ninyo, yung Panginoon, no, kasama niya yung isang lalaki na nakaupo sila at natutuwa sila. No? Makita natin yung smile sa mga mata nila.
And then sa likod yung mga tupa. Kasi lahat tayo yung mga inalagaan ng ating Panginoon. Siya yung ating pastol. At dahil mahal niya tayo, gusto niya na andun tayo sa lugar na maging masaya tayo. Sa lugar na kung saan hindi tayo mainitan, komportable tayo, magagawa lang natin yon pag tayo sumunod sa Kanya. Kasi hindi naman natin makukuha yung kasayahan sa mga bagay na napasistress tayo. Di po ba? Hindi natin makukuha yon. Kung mga bagay na nagkakaroon tayo ng stress, huwag tayong tumuon doon. Tumuon tayo sa mga bagay na hindi tayo nasistress. Kung wala pa tayo doon sa ganung punto, pag-isipan natin kung ano yung mga bagay na yon na hindi tayo nasistress. Tulad ng libangan, tulad ng paglilingkod sa Diyos na walang kapalit. Ayun. Tulad ng pagkanta ng himno, di ba? Pakikinig sa mga salita ng Diyos, pagbabasa ng banal na kasulatan, paglalakad sa bukirin, sa palayan. Alam niyo yung ganong tema na kung saan sa simpleng bagay nagiging masaya tayo. Pag-aalaga ng mga hayop, di ba? Ako, pag sabi ko balang araw, if wala na akong trabaho, siguro mag-alaga ako ng hayop, magtatanim ako ng yung farming. Gusto kong bumalik sa farming. Tapos, invite ng mga kaibigan, kwentuhan about sa simbahan. Yung mga ganong iniisip ko. Yung malamig yung hangin, yung simoy ng hangin, maraming puno. Masaya na ako dun. Di po ba? And kasi, hindi natin alam kung kailan darating yung ating Panginoon. Pero alam natin na darating siya. Mayroon tayong pananampalataya dun at hope natin yun. Itong liwanag na meron tayo, ibahagi din natin sa mga kakilala natin, sa mga kasamahan natin, na nandun sa kadiliman, na hindi nila namamalayan, nandun sila. Paano nila hindi namamalayan? Kasi baon na sila sa problema, baon na sila sa trabaho, sa stress, lahat ng bagay. At hindi nila alam kung paano lalabas dun. Pag nakita natin sila, nakita natin yung aura nila, malungkot, stressful, ang tawag doon, palagalitin, di ba, nakasimangot, parating busy, pero nakikita mo yung mga business nila, hindi naman para sa kanila importante, pero para sa iyo, hindi naman importante yan. Pero yung mga bagay pala na mga simple, ito yung mga importante, tulad ng pamilya. Simple lang yan, pero importante yan. Tulad ng pagbibigay natin sa sarili natin ng time. Minsan kasi sobrang baon na tayo sa trabaho, na wala na tayong time sa sarili natin. Hindi na ba na nabibigyan natin ng alaga yung sarili natin kaya nagkakasakit tayo? Para ma-remind tayo na sa sakit natin, na kailangan pa natin alagaan yung sarili natin. Nagkakasipon tayo, nagkakatrangkaso tayo. Di po ba? Yun yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng liwanag. Yung mga simpleng bagay na to. Yung pamamasyal sa park, yung simpleng pagupo, nakatingin ka sa langit, nananalangin ka sa ating Panginoon, sa ating Ama sa Langit. Di ba? Na-appreciate natin yung simpleng buhay. Hayaan natin yung iba kung yun yung kaligayahan nila yung pera, kung kaligayahan nila yung mga material na bagay. Pero yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo, yung liwanag niya, napakasimple lang. Namuhay siya sa mundo sa simpleng paraan. Pinanganak siya sa sabsaban. Lumaki siya sa simpleng pamilya. Yung tatay niya, karpentero. Di ba? Halos wala sila. Pero nabuhay siya ng masaya. At nakikita natin yun sa kanya. Tinuruan niya tayong maglingkod. Tinuruan niya tayong magkaroon ng tapat na mga kaibigan tulad ng kanyang mga disipulo, yung kanyang mga apostles, na talagang minahal siya hanggang sa huli. Yun yung para sa akin yung maganda, meron kang kaibigan na tapat. Ano mo yung sobrang yaman ka pero wala kang kaibigan na tapat. Para sa akin, doon ako humugot Pag meron kang kaibigan na tapat, makakain ka ng 3 times a day. Yung pagkain naman, hindi naman sobra-sobra na kasi diba, pag mabubusog ka, masama naman sa pakiramdam. Pag gutom ka, masama naman. Kahit sapat lang. Sa akin ngayon, yung kinakain ko, dapat isang 1 cup of rice lang, nagda-diet, no? Tapos yung ulam, gusto ko yung gulay. Gusto ko yung isda. Kasi para sa akin, yun doon ako humuhugot Para sa akin yung mga simpleng bagay na yun. Diba? Tapos meron tayong kaibigan na makakausap natin. Pamilya na mapibigyan natin o matatamasa natin, matatanggap natin yung pagmamahal nila at maibibigay din natin yung pagmamahal natin. Yung mga miyembro at hindi miyembro na paglilingkuran natin ng tapat at totoo. Di po ba? So ito yung para sa akin, ito yung buhay na binigay ng Diyos sa atin na liwanag. Simplihin natin para alam natin na mamaramdaman natin. Ito po yung blessing, Brother David, no? Pag simplihin natin yung buhay. Hindi complicated. Kasi minsan nagiging complicated yung buhay. Halimbawa, alam natin na
baon na tayo sa trabaho. Pero still, gusto natin magtrabaho pa. Para saan? Pag magkasakit ka, hindi naman tayo matutulungan yan. Baon tayo sa paghahanap ng pera. Pero, ang ano ba dyan is talagang, yun ba yung purpose natin sa mundo? Di ba? Pag namatay tayo, lahat tayo pupunta sa harapan ng Diyos. Anin natin, masabi natin, sayang yung 50 years na pinaghirapan ko. Hindi pala yung mga importanteng bagay na nagagawa ko, di po ba? Ito yung liwanag na gustong makita natin. Gusto ng Diyos na makita natin. At gustong ibahagi natin sa iba. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. At gusto niya na maging masaya tayo. Alam ko po na aking binahagi ay totoo. At iniwan ko po ito na may pananampalataya at pag-ibig sa pangalan ni Jesucristo. Amen.